Kaya na. Mapagpalang araw po, araw ng Panginoon Diyos ngayon, araw ng linggo. Kasama natin si nanay, kasama natin si... Sister, Carmen, opo. Ayan. Dito Tanghali. po tayo sa barangay nila. Ang barangay nila is barangay 102. Kaya nag-uusap po kami. Kinukumusta kayong nakuha ni nanay na 1.5. Eh sabi niya, nawala na. Ako muna. Picture lang pala. Arte dito, pati doon. Ang importante, meron siya picture. Tama. Ay, meron ako pa si Nanay Dolores. Ang tanong, akin ako, Nanay Dolores, na po, naglago na po. Parang bula. May maangal pa. Pat na siya, wala. Ako nga, hindi lang, mahanap O paano na, nakakuha ka rin? Opo. Mahanap lang po ako. Oo. Ibigay pera. Ano yung sa'yo? Pinupunta ka na lang dito. Opo. Hindi ako sa barangay. Oo, tama na. Kahit nga si nanay, dapat di na papuntahin. Sabay na lang kayo. Pumunta po. Hindi kailangan niya pero ano yung pera eh. Oo, ibig sabihin kahit sa bahay, pwede na siya puntahan. Opo, binapuntahin tayo na pinapuntahan siya. Kaya may pito yung aso. Well. So, napag-usapan po namin yung bigay ng ayuda ng Manila City Hall. Yun. Kasi po, si sister ano po siya, PWD, si nanay naman senior. Kaya pareho silang nakatanggap ng 1.5. Oo, sige, minsan. 1.5, kaso mo sabi nila, wala na. Picture lang pag wala na. Kasi pag bibigyan ka ng gano'n, kailangan pipicturean ka. Katibayan, nakuha mo yung pera. Pinakita yung mayor yung pastor. Pinakita yung mayor. Pagka na picture, pinakita yung mayor. Siyempre, nire-review yan. Kasi yung iba patay na nakakuha pa. Opo, nandalayan. Oo, yun ang ano. Kaya mayroon picture para malaman kung yung receiver, yung PWD, tsaka yung senior, kung buhay pa sila. Sige, mag-aaral na tayo sa Biblia. Salamat po, Panginoon Diyos, minsan pa. Samahan po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't kaisipan upang kami po ay matuto sapagkat ang iyong salita ay totoong mapapanalingan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Biblia po, bakit tayo gumagamit ng Biblia? Amen. Upang mas lalong tatatag ang ating pananampalataya. Ang Biblia po ay ginagamit sa maraming parahan. Tandaan nyo, sa maraming parahan. Kung ano man yung buhay mo, yan. Sa Biblia, kung maniwala ka sa sulat sa Biblia, itutuwid ka po ng Biblia. Sapagkat ang Biblia po ay parang teacher yan. Nagtuturo. Po, tandaan nyo yan. Kaya once a week, dinadalaw ko po sila dito upang magdala ng mabuting balita sa Biblia. Ngayon, bilang mga tao po, tayo ay kabilang sa mga entil. Tandaan nyo, entil tayo. Kasi ang Pilipinas, entil, malayo sa bansang Israel o nasa labas po tayo ng Israel. Tayo po ay nabibilang sa mga entil. Ganito po ang mababasa, Galatia 2:15. Sabi ni Pablo, kami mga pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang entil. Tingnan niyo po ang Biblia. Ang taguri po sa mga entil. Ano sabi niya? Makasalanang entil. Makasalanan. Kung baga hindi ka lang basta nagkasala, makasalanan ka. Pero kahit na ganun pa man po na makasalanan ka, nakalahan naman yung pagpapatawad ng Diyos. Ang halimbawa po si Pablo, yung kanyang patutuho. Tingnan niyo po ang patutuho ni Pablo.
Dito sa unang Timoteo, chapter 1, verse 12. Ganito nakalagay. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Yesukristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itunurin niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. 13. Kahit na noong unay nilapastangan, ninusig at nilait ko siya. Sa kabila nito, nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. 14. Pinasagana sa akin ang kagandang loob ng Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ng pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pag-iipag-isa kay Kristo Jesus. Kasi totoo ang pahayag na ito, dapat paniwalaan ng lahat. Si Jesucristo dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako pinakamasama sa Kanya. 16. Ngunit ako ang pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. 17. Purihin natin at manwalating magpakailanman ang isang Diyos, aring walang hanggan, walang kamatayan na di nakikita. Kita niyo po. Ang ginawa ni Jesus, nilait si Jesus. Ay, ni Pablo, nilait si Jesus. Sabi niya rin, nilait ko siya. Nilapastangan, ninusig. Nilait si Jesus. Pero anong sabi niya? Nahabag sa akin ng Diyos. Kung siya po ay makasalanan, sabi niya rin, ako'y makasalanan, sabi niya. Kinahabagan ako ng Diyos. Samantalang tayo, kung paano naranas, kaya sinabi ni Pablo, ay, sa 16, basahin ko muli ha. Ngunit ako ang pinakamasama, kinabagan ako upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko. Ginawang halimbawa po si Pablo. Si Pablo po, taong nabubuhay po, mamamatay tao. Pero ginawa siyang halimbawa ng ating Panginoong Yesus. Na kahit na po si Pablo ay mamamatay tao, ang mga pinapatay niya po, hindi po basta-basta. Mga mananampalataya ni Yesus. Kaya sinabi ni Yesus, inuusig mo ko, nilait mo ko. Kita nyo? Pero kinahabagan pa rin siya ng Panginoon Diyos. Siyang halimbawa. Kaya yung nagsasabing baka wala na kayong pag-asa, huwag kayong mawala ng pag-asa, kaibigan. Yung mga nagsasabi, ay, wala na, pinaparusahan na ako ng Diyos. Huwag ganyan, kaibigan. Halimbawa nga si Pablo, mas malupit ang ginawa niya. Pero kinahabagan siya ng Diyos. Tayo pa kaya ang hindi kahabagan ng Diyos? Hindi naman tayo gaya ni Pablo. Kaya ginawa siyang halimbawa. Kaya sa lahat ng masama, ako ang pinakamasama, sabi niya. Anong tawag niya? Mga hentil na napakasama. Pero ako yung pinakamasama, sabi niya. Kaya ginawa siyang halimbawa ng Diyos upang ipakita sa atin na andang tanggapin tayo ng Diyos kahit ano po ang ating kasalanan sa Kanya. Kung si Pablo nga tinanggap. Kaya gano'n na lang ang pagpapasalamat niya. Ano sabi sa verse 12? Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Yesukristo. Kita niyo? After na kinabagan siya, nagpapasalamat siya sa Diyos. Dapat ganin po tayo, ganon din tayo. Kinabagan lang po tayo ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Nabubuhay tayo sa biyaya, sa awa ng Diyos. Dapat lagi po natin din siyang pasalamatan.
Magandang magpasalamat paggising mo sa umaga bago ka matulog sa gabi. Pasalamatan mo siya. Hindi yan ang maganda. O, no, sa umaga, Diyos ko, salamat po. Masarap ang tulog na binigay mo sa amin. Binantayan mo kami. At ginising mo kami. Taglay ang buhay at lakas ng bulas. Pag naman sa hapon, bago ka matulog sa gabi, Lord ka naman, pasalamat. Salamat, Panginoon Diyos, nakalipas sa magap na wala pong nangyari masama sa akin. Yung bang ganun, makasimple lang na ina-appreciate mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ganyan din po si Pablo. Kaya sabi niya, kinaabagan ako ng Diyos. Kung tutuusin mo, kung sa dapat sa kasalanan ginawa ni Pablo, at ang isa pong nakatala sa Biblia na ginawa niyang kasalanan ay yung pagpatay. O tingnan natin sa gawa. Ito po si San Esteban kung tawagin. Kung tawagin niya ito, unang martir ng Biblia. Basahin ko po si Esteban. Chapter 7 ng gawa. Ganito po nakalagay. Sa 54, tuloy-tuloy na basa po hanggang 60. Nagnit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig nga nila ito. Yung kapulungan ng mga Hudyo, ito po yung parang korte. Katumbas ito, parang korte po yan. 55. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu ay tumingala sa langit. Nakita niya ang kalwalatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. 56. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, nakita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos. 57. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga, nagsigawan, pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. 58. Kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. Ito pong Saulo, siya po si Pablo, na hindi pa po siya mananampalataya. Ang pangalan niya Saulo. Pero nung makonvert siya ni Jesus sa Damasco, ang tawag na po sa kanya, Pablo. Siya po ito. Ito yung unang biktima, si San Esteban. 59. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. 60. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang papanagutin sa kasalanan ito, at pagkasabi nito ay namatay siya. Kita niyo po, yan ang nakatala sa Biblia na unang martir na biktima ni Pablo o sa pangalan Saulo. Hindi pa siya mananampalataya noon, hindi pa niya alam ang kanyang ginagawa. Balikan natin yung testimony niya. Nung ginagawa niya po yung mga panghusig, panlalay kay Jesus, itong sabi niya, hindi ko alam ang aking ginagawa noon, sabi niya. Hindi pa siya mananampalataya ni Jesus. Dito sa unang Timoteo chapter 1:12, meron siya sinabi rito. Dito na lang natin, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil tinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kasi kahit na noong unay nilapastangan, hinusig at nilait ko siya, sa kabila nito inahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ako sumasampalataya. 14. Pinasagana sa akin ang kagandang loob ng Panginoon, ipinagkaroon sa akin ng pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag nito
Dapat paniwalaan ng lahat si Yesu Cristo ay dumating sa ating sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. 16. Ngunit ako pinakamasama sa kinahabagan ng ako ang pinakamasama kinahabagan ako upang ipakita ni Kristo sa pamamagitan ko ang lubos na pagtsatsaga upang iyo'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng walang hanggang buhay. Purihin ng Panginoon, purihin natin at puratin magpakailanman ang isang Diyos, Hari na walang hanggan at ang kamatayan. Amen. Ano sabi niya? Hindi ko nalalaman ang ginagawa ko. Kasi hindi pa siya mananampalataya kay Jesus. Bagamat mayroong reliyon, si Pablo o Diyos siya, isa siyang pariseo. Nakita niyo? Hindi niya nalalaman kanyang ginagawa. Kung alam lang niya, tagapagligtas si Jesus, kailangan bang lahitin mo siya? Halimbawa, yung amo mo, alam mo siya lang ang sumusuporta sa'yo para bigyan ka ng hanap buhay. Lalahitin mo ba yung amo mo? Usigin mo ba? Pag tinanggal ka sa trabaho, wala ka ng trabaho. Parang ganun po. Hindi alam ni Pablo ang ginagawa niya noon. Kaya niya nagawa ang ganitong senaryo. Isipin niyo, ang unang biktima niya, si Esteban. Pinapatay niya si Esteban. Pero nung sabi ni San Esteban, Panginoon, wag mo sila papanagutin sa ginawa nilang ito sa akin. Si Esteban, mamamatay na lang, iniisip niya pa yung mga nambabato sa kanya, yung mga muusig sa kanya. Sila Pablo. At siya'y namatay ang sabi po sa Biblia. O tingnan nyo, Panginoon, wag mo po silang papanagutin sa kasalanan ito. Kasalanan pala pumatay ng tao, kaibigan. Pero yan ang nakasulat eh. Bakit? Ang nakalagay sa 10 utos, huwag kang papatay. Exodus chapter 20 verse 13. Sabi ng Diyos, huwag kayong papatay. Utos yan. Si Pablo, wala kasi siyang unawa. Nung sabi niya, hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Alam niyo po yung mga taong kumisa nasa korte na nakasakit ng mga tao, dinimanda at naghihiring. Ang sagot po niyan, pagtanong ng korte, ba't mo sinaktan itong kapitbahay mo? Ang sagot ng mga iba, di ko po alam ang ginagawa ko, nagdilim po ang paligid. Kaya ko po nasaktan yan. Di ba madalas ganun ang mga sinasabi ng mga akusado? Nagdidilim ang kanilang paningin. Pag nagdilim po, wala ka nang nakikitang matwid. Ang alam mo lang, manakit ng tao. Kaya tayo, bilang mananampalataya, patuloy po tayo magtyaga. Yung Diyos po, pinagtyagaan tayo eh. Dapat matutuloy lang tayo magtyaga. Purihin ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Kung si Pablo nakaranas ng habag ng Diyos, tayo rin po makakaranas din tayo ng habag ng Diyos kung lalapit po tayo sa Kanya. Ganun po ang Diyos, napakabait. Kahit na sino, kahit pakasalanan ka pa. Wala kasing tinatangi ang Diyos. Lahat po tayo, masama't mabuti, mahal po tayo ng Diyos. Pare-pareho lang pagtingin ng Diyos sa mga tao. Bawa, mayaman ka, pwede ba? Hindi, kahit hindi ka mayaman, kahit mahirap ka pa sa daga, mahal tayo ng Diyos. Tandaan niyo po yan.
bilang mga tao, wala naman tayong magagawa kundi magpakumbaba sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, tinuruan mo kami sa pagkakataon nito na kahit na anong sama namin, handa kang tanggapin kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood, nakikinig ng video, sana meron po kayong natututunan. Kasi hindi naman po aral ko yan. Nagbabasa po tayo ng Biblia. Biblia po ang ginagamit nating katibayan. Po, sa ating mga pag-aralin sa salita ng Diyos. Minsan pa ako po yung kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista, si Nanay. Ano pangalan ni Nanay? Dolores. Dolores. Malapit na yung Dolores, yung mahal na araw. Dolores. Doon sa probinsya, piyesta ng Dolores pag mahal na araw. Dolores yung lugar, piyesta. Maraming dumadayo yun, naliligo, merong balon na hindi nauubos ang tubig doon, lumalabas yung tubig doon, bumubulo, at mahal na araw. Siya naman po Sa ano po. kumakandidato siya, gumagano siya. Takbo yata siya po siya. Kagawad pala. Sige po, sana meron kayo natutunan. Yung mga patawanan, hindi kasali. God bless us all po, na. Babayo. Ayaw na magbukas ng kamay.